Are you ready for the word, mga kapatid? Amen. I have a word, mga kapatid, na nilagay po ng Panginoon sa akin na hopefully makatulong po sa atin as we end this year. Alam kong may December 29 pa, pero gusto ko pong samantalhin itong susunod na 2 linggo para tapusin natin ang taon na ito, mga kapatid, na mataas ang level ng ating pananampalataya sa ating Panginoon so that we can start a new year with a brand new perspective from our God. Are you ready for the word? Come on, church. Are you ready for the word? We're gonna talk about the Christmas story. Ano, pag Christmas story, isa yun sa mga may hirap na topic para sa mga preachers, sa mga pastor, because we've been discussing this every single year, pero ang salita ng Diyos is always fresh. So hopefully, bigyan kayo ng Panginoon ng bagong perspective at ng bagong pananaw. Luke chapter 1, verse 26 to 38. Luke 1, 26 to 38. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to the city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed or engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women." But when she saw him, the angel, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, "Don't be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus." Come on, say his name. Jesus, the one who heals us, the one who redeemed us, the one who justified us, Jesus. He will be great, and he is. He will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" In other words, how can this be? I'm a virgin. And the angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son." Si Elizabeth po, pinsan ni Mary. Amen. "Your relative has also conceived a son in her old age. And this is now the 6th month for her who was called barren. For with God, nothing will be impossible." Balikan ko lang yung verse 36. "Now indeed, Elizabeth, your pinsan, has also conceived," nagbuntis din, "in her old age. And this is now the 6th month. 6 months ng pregnancy Elizabeth, for her who is called barren." At hindi lang siya matanda, baog pa siya. Pero nanganak siya. Kaya nga sabi ng verse 37, "Because with God, nothing will be impossible." Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord, I am your servant." Sabi ni Mary, "Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. I want to talk to you about on the subject, stop struggling and start surrendering. Can you encourage somebody? Sabi mo sa kanya, stop struggling and start surrendering. Sabihin mo ulit sa katabi mo, stop struggling and start surrendering. Hallelujah. Merry Christmas ulit, mga kapatid. Ano, ang Christmas is not just an ordinary Christmas party. Christmas is not about Santa Claus. Ang Christmas po ay hindi patungkol sa mga regalo. Ang Christmas ay hindi tungkol sa mga Christmas parties na sineselebrate natin. Ang Christmas po ay hindi lalo na tungkol sa shopping. Christmas is all about our Savior, Jesus Christ. Ang Christmas ay hindi po patungkol sa Christmas tree, kundi ang Christmas is about the one who was hanged on the tree, which is our Lord Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, for your justification, for your redemption. And the good news is, Jesus came to save you because He loved you so much. Although maraming misconceptions na pag sinabing Pasko, nasa New Testament, na kapag sinabing si Jesus, dumating lang siya sa New Testament.
But actually, yung pangako ng Diyos na may isang Jesus na darating para mamatay sa bawat isa sa atin, ay matitrace back mo all the way from Genesis. In other words, si Jesus ay ipinangako na. Amen? Thousands of years ago, although Jesus already existed, pero ipinangako ng Ama sa Genesis chapter 3, nung nagkasala si Adan at Eva, ang sabi ng Panginoon kay Eva, from your seed, capital S, from your seed, amen, your seed will crush Satan's head. Yun yung prophecy na may isang capital S na seed na mapapanganak para i-crush o para sirain ang gawa ng ating kaaway na si Satanas. Ibig sabihin, from Genesis all the way to the coming of Jesus Christ, as sabi ng maraming Bible scholar, there are about 414 prophecies. Ilan po? Mula Genesis hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, meron pong naitala na 414 prophecies patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. 414 prophecies about Christmas. 414 prophecies, mga kapatid, that Jesus will come. 414 prophecies that Satan will be defeated. 414 prophecies that God is going to fix this mess. 414, wala ko usap sa 9 a.m. service. 414 prophecies and thousands of years, 414 prophecies na nagsasabi that there will be a Jesus which will be called the Messiah na maipapanganak para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. From Genesis all the way to the coming of Jesus Christ, 414 promises. 414 prophecies rather. But it took 2,000 years mula Genesis hanggang sa muling sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. 2,000 years bago naganap ang pangako ng Diyos. Yung sa'yo, 2 days pa lang yan. We are talking about 2,000 years mula Genesis na ipinangako na merong Kristo na darating para sa atin. Ibig ko sabihin, mga kapatid, ang Christmas ay paalala sa bawat isa sa atin na anumang ipinangako ng ating Panginoon, tumagal man lang 2,000 years. Kapag sinabi at ipinangako ng Panginoon, God will perform it. Anumang sinabi ng Panginoon, gagawin ng ating Panginoon. I came by to tell somebody, God is faithful to the promises He has made. Ano mang ipinangako ng Panginoon sa buhay mo, ano mang ipinangako ng Diyos sa pamilya mo, ano mang ipinangako ng Diyos sa pamilya mo, ano mang ipinangako ng Diyos sa simbahang ito, God is faithful to the promises that He has made. He has promised to all of us, mga kapatid, that God will make all things work together for our good. Pinangako ng ating Panginoon that God will make a way where there seems to be no way. Ipinangako ng Panginoon that God can turn our situations around. Sino ba rito na pangakuan din ng Panginoon ng gano'n, mga kapatid? God already promised to all of us that God will walk with us in the valley of the shadow of death. Nangako ang Panginoon, papagalingin ka niya. Nangako ang Panginoon, i-redeem ka niya. Nangako ang Panginoon, i-restore ka ng ating Panginoon. And God is faithful, and God is always at work. God is always at work. At kapag sinabi ng Panginoon that God will make a way, do you believe that God will make a way? Pag sinabi ng Panginoon that God can turn your situations around, do you believe that God can turn your situations around? Sa totoo lang, mga kapatid, marami po sa atin naniniwala sa sinasabi ko kanina that God can turn your situations around. Majority sa atin na narito ngayon naniniwala na kaya ng Diyos. Majority sa atin naniniwala na kapag ipinangako ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon. Majority sa atin naniniwala na ang Diyos natin ay tapat. Majority sa atin naniniwala that God can fulfill His promises. And yes, God can. But when? He can. But the big question is, when? Aabutin din ba kami ng 2,000 years, Pastor? Ng pag-aantay sa mga pangako ng ating Panginoon? I know God can make a way where there seems to be no way. But when? When is He going to make a way where there seems to be no way? I know that God can work all things together for my good. But when will God work things all together for my good? That's a question, isn't it? I know God will provide. But when will God provide?
I know God can heal me. But when will God heal me? I know that God is true to His word. I know that God can lighten my burdens. But when will God do that? Kailan ba ng Diyos papalitan yung bus ko? Kailan ba ako tutulungan ng pamilya ko? Kailan ba ng Diyos tutulungan rather ang aking pamilya? Kailan ba ipaparanas ng Panginoon ang kaginhawaan ng buhay na ipinangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Kasi Pastor, naiinip na ako ilang Christmas na to. Ayokong dumating tayo dun sa 2,000 years sa pag-aantay. Kasi ako naniniwala, kaya ng Diyos. Ako naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Pero kailan? Ang danger mga kapatid, habang nag-aantay ka, at tingnan nyo ngayon katabi yung inip na inip sa pag-aantay. Kasi habang nag-aantay ka kapatid, Satan will try to convince you that some way, somehow, habang nag-aantay ka, kinukumbinsi ka ni Satan that some way, somehow, nakalimutan ka na ng Diyos. Na habang nag-aantay ka, kinukumbinsi ka ni Satan, someday, some way, somehow, na iniwanan ka na, pinabayaan ka na, at kinalimutan ka na ng ating Panginoon. Look at what happened to the passage that we've read. Ang sabi ng scripture, si Mary, amen, habang siya'y busy-busy, dumating ang angel Gabriel para sabihin sa kanya na siya'y magdadalang tao at papangalan ng Jesus sapagkat yung kanyang pinagbubuntis ay magliligtas ng mundo at kilala naman natin kung sino ito, si Jesus. Pero ang tanong ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin ako eh. Ang sabi ng angel Gabriel, huwag kang mag-alala because through the Holy Spirit, ikaw ay magkukonceive. And every Christmas, lagi ko itong inuulit, pero hindi ko puputulin to kasi uulitin ko uli. Isang beses lang ito nangyari at hindi na mauulit muli. Kapag may anak kayo na buntis at lumapit sa inyo, ma, buntis ako. Sino ang ama? Holy Spirit. Huwag kayong maniwala. Isang beses lang nangyari and it will never happen again. Ang sabi ng angel Gabriel, ikaw ay magbubuntis, papangalanan mo siyang Jesus o Emmanuel, sapagkat siya'y magliligtas ng mundo. Paano ito mangyayari? Through the Holy Spirit. Pero may dinagdag, sabi niya, tingnan mo si Elizabeth. Elizabeth was old. And Elizabeth was barren. Actually, pagka binasa mo pa yung verses bago yung verse 26, talagang idinitel ng Panginoon doon kung paanong inihayag din kay Elizabeth, kung paanong inihayag din kay Mary yung pagbubuntis na mangyayari kay Elizabeth. Ipinahayag ng Panginoon na ikaw din ay magbubuntis. Nauna si Elizabeth at papangalanan mo siyang John, which is kilala natin na John the Baptist. And after 6 months, si Mary naman, through angel Gabriel din, na sinabihan na ikaw din ay Ibig sabihin ng Christmas, hindi talaga nagsimula lang kay Mary. It all started all the way from Elizabeth. Na si Elizabeth was old, barren, and Zechariah, yung asawa ni Elizabeth, also old. Marami na offense sa old. Okay, older. Elizabeth was old. Elizabeth was barren. Zechariah, yung tatay, was old. Can you think about what I just said? Think about what I just said. Think about it. Elizabeth was old. Elizabeth was barren. Zechariah was old. Think about what I just said. Think about this situation, my friend. Elizabeth, barren, baog. Elizabeth, matanda. Zechariah, matanda. Walang kahit isang factor, my friend. Ulitin ko ulit. Elizabeth, baog. Elizabeth, matanda na. Ay si Zechariah, matanda na. Pareho silang matanda na. Ang tanong, ba't ngayon pa? Nangako ang Panginoon. Alam mo, nai-imagine ko yung frustration ni Elizabeth tsaka ni Zechariah. Habang nag-aantay sila nung bata pa sila na sila'y magkakaroon ng anak. Can you imagine yung mocking, yung pressure? And I can totally relate to that. Kasi kami ni Jenny, 7 years na wala pang anak. But of course, we're not desperate. We're waiting for the right time. Pero wag naman sana kasing edad na namin si Elizabeth at si Zechariah bago mangyari sa amin. Pero the truth of the matter is this. Balikan natin yung maaaring pinagdaanan ng dalawa. Na sila'y umaasa sa pangako ng Panginoon. Na nag-aantay din sila na yung pinangako ng Diyos ay mangyayari sa kanilang buhay. Tapos, nung natupad,
Matanda na sila. On the other hand, may isang babae rin na walang planong magbuntis. At teenager pa. Na ang pangalan ay Mary. Si Elizabeth and Zechariah matagal inintay. Si Mary hindi nagantay. Pero parehong nakakuha ng pangako. Amen. Si Elizabeth received a promise and has a mission. Si Mary also received a mission. But the thing is that si Elizabeth matagal nang ready at maaring sumuko na. Pero si Mary, hindi niya ini-expect na bigla na lang may darating ni angel at sasabihin, magbubuntis ka. At ang pinagbubuntis mo ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Elizabeth, maaari sinasabi niya, what? Ngayon pa? Tagal namin inantay, di dumating. Naniwala kami sa pangako ng Panginoon. Pero bakit parang delayed? Tapos yung pinsan niya, walang planong, ang plano magpakasal. Ngayon, magbe-baby shower na. Si Mary, na-engage kay Joseph, betrothed. Ibig sabihin, yung invitation handa na. Yung cake na i-order na. Yung bridesmaid na sukatan na. They are not expecting a baby, but God showed up. Amen. Out of nowhere, nagpakita ang ating Panginoon at sinabi, the Holy Spirit will impregnate you. At ikaw ay magdadalang tao at papangalanan mo siyang Jesus. Pero ano man ang sitwasyon ng buhay mo, kapatid, ikaw man si Elizabeth na nagantay ng matagal, nakuha mo na wala na excitement. O ikaw si Mary na hindi mo inaasahan ng pangako, o hindi mo inaasahan ng gagawin at ang assignment ng Panginoon, pero dumating anyway. Si Mary at Elizabeth ay patunay sa bawat isa sa atin that with God, nothing shall be impossible. Nothing will be impossible. So my challenge to you guys is this. Do not ever doubt the promises of God in your life. Wag na wag mong pagdududahan ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Every time na pupunta ka sa church, maaalala mo na kapag ginawa ng Diyos sa katabi mo, kayang gawin din ng Diyos sa iyo. Na ang sabi ni Mary, teka lang. Paano mangyayari to? Virgin ako eh. Engaged kami. Pero wala pa nangyari sa amin. It doesn't make sense. Sabi ng Panginoon, well, through the Holy Spirit. Actually, basahin niyo yung Bible niyo. Ang sabi pa ng Bible, through the Holy Spirit, but even more, may dinagdag na ganun eh. Kung hindi ka kumbinsido sa Holy Spirit, pumunta ka kay Elizabeth. Ilang buwan ng buntis si Elizabeth? Hindi ako expert sa pagbubuntis, pero alam ko pag 6 months, kita na. Hindi pinapunta si Mary nung first month. Hindi pinapunta si Mary nung first week. Kasi maaring nung nagpunta si Mary kung first week, buntis ka daw. May ebidensya. No? Sinadya ng Holy Spirit na papuntahin si Mary ng 6 months. Kasi kung hindi ka naniniwala na through the Holy Spirit, tignan mo yung nangyari sa pinsan mong matanda na at baog pa. Tignan mo yung nangyari kay Zechariah na matanda na. And in case nagdududa ka sa mga pangako ng Diyos, tignan mo yung katabi mo. Na imposible yung nangyari, imposible yung mga pangako ko sa kanya, pero tignan mo yung katabi mo na may cancer before. Pero pinagaling na ating, tignan mo yung kasama mo sa church, na dati ring umasa sa pangako ng Diyos sa mga imposibleng sitwasyon ng kanilang mga buhay. And in case nagdududa ka, every time you come to church, mga kapatid, napapaalalahanan tayo ng Panginoon na since ginawa ng Diyos ang miracle sa katabi natin, since tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kasama natin sa church, kaya din niyang tuparin ang pangako niya sa bawat isa sa atin. And actually, paalala rin sa bawat isa sa atin na anumang pinagdadaanan mo, hindi lang ikaw nagdadaan doon. Nawalan ka ng trabaho, hindi lang ikaw nag-iisa. Meron kang cancer, hindi lang po ikaw ang nag-iisa. Nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi lang po kayo ang nag-iisa. Nalugi ka sa negosyo, hindi ka nag-iisa. Nabaong ka sa utang, hindi ka nag-iisa. Hiniwalayan ka ng asawa mo, hindi ka nag-iisa. We are all going through the same stuff. And every time, kaya nga importante pumupunta ka sa church. Lalo na sa Tuesday, sa Christmas Eve service natin. You should come to church. Alam kong busy ka, kapatid.
Pero ba't ka busy? Nagsiselebrate kami. Sino sineselebrate nyo? Si Jesus. Nag-celebrate kayo sa bahay, pero si Jesus, ayaw niya puntahan. Punta kayo sa church, Tuesday, Christmas Eve, and Christmas Day service. Every time pumupunta ka sa Gia Kamanaba, mga kapatid, napapaalalahanan tayo, with God, nothing shall be impossible. Sabi mo sa katabi mo, nothing shall be impossible. You will be pregnant through the Holy Spirit. But all the more, punta ka kay Elizabeth. Tignan mo ang testimony ni Elizabeth. Because sometimes, alam mo, pag hinang-hinakat, dudang-duda ka sa pangako ng Diyos. Minsan ang pinapagawa ng Diyos, tignan mo yung ginawa ko sa kasama mo sa lingkap, po. Tignan mo nga yung ginawa ko sa kasama mo sa church. Look at their testimony. Look at what your cousin has been through. Tignan mo yung pinagdaanan ng pinsa mo si Elizabeth before. Ang tagal nila nag-antay. Na-pressure sila ng mga kasama nila. Sinabihan pang sinumpa sila dahil sila'y baog. Kasi nung time na yun, kapag ikaw ay baog, ikaw ay cursed. Look at their past. Look at what happened to them. And look at them now. They are a proof. Kung nagdududa ka sa akin, kung nagdududa ka that you will conceive through the Holy Spirit, which is impossible, tingnan mo si Elizabeth, oh. Baog. Matanda. And it takes two to tango. Yung asawa niya, matanda na rin. Imposibleng imposible. Pero ginawa, tinupad ng ating Panginoon. So every Sunday, na kayo po ay pupunta sa church, I'm telling you this, every time na makakarinig kayo ng salita ng Panginoon katulad na sinasabi ko sa inyo ngayon, always remember na kapag kayo'y nakikinig at ako ay nagpipreach, I am not just transferring information to you. I am not just explaining the scripture to you. What I'm trying to do, mga kapatid, every single Sunday is to declare the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos may kapangyarihan, and I'm trying to build up your faith, lalo kung hinang-hina ka na, lalo kung pagod na pagod ka na, lalo kung gusto mo nang sumuko, the Word of God will build our faith so that we will believe the promises of God and possess the promises of God in our lives. Kahit mahirap, kahit alam kong naiiyak ka na sa sobrang hirap, pero alam ko, mga kapatid, na every time dinideklara natin ang salita ng Panginoon, tumataas ang iyong pananampalataya. So ang preaching every Sunday is not just for Facebook. Ang preaching every Sunday is not for your notebook. The preaching every Sunday is for your life. It is never meant na dinideclare natin ang salita ng Diyos, pero it's never meant for your notebook, for your Facebook. It was never meant for that. It was meant to build up your faith. It is for your life. It is not just for the whole church. It is a personal declaration of the Word of God in your life na ano man sinabi ng Panginoon, He will do it. So every time may pinangako ang Diyos sa iyo, pag uwi mo sa bahay, declare mo yun. May pangako ang Diyos sa akin. The Lord is true to His promises. God will never leave me. God will never forsake me. God can, I can do all things through Christ. The Lord is my shepherd. You declare it. You declare it. Kasi alam niyo, mga kapatid, hindi lang mga salita ng nasa paligid niyo ang naririnig niyo. Pati yung salita na sinasabi mo, naririnig mo din. So ano lumalabas sa bibig mo, naririnig mo, it builds your faith or it builds doubt in your heart. So I want to suggest to you, mga kapatid, every time you hear the Word, every time you read the Bible, every time magko-quiet time kayo, every time magdi-devotion kayo, declare nyo yan sa puso ninyo. Huwag nyong hayaan na mas malakas pa ang boses ng kaaway kaysa sa boses ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mong dapat ang boses ng salita ng Panginoon laging mas malakas sa boses na negative voices na naririnig mo, na wala kang mararating, na ganito. Kasi alam nyo, importanteng kilala mo kung sino ka. Kasi kapag di mo kilala na ikaw ay anak ng Diyos, na may plano ang Diyos sa'yo, na may purpose ang Diyos sa'yo, mahirap talaga magpatuloy sa Panginoon. But every time you are reminded, I am the child of God, that my identity is in Christ. Na identity ko ay hindi nakatali sa kung ano-ano pa man. Kasi maraming tao ngayon, ang identity natin, nakatali sa failures natin. Nakatali sa success natin. Success, failure. Tingnan mo, pag successful lang isang tao, pag nakagraduate, minsan tumataas ang tingin sa sarili, graduate ako eh. Tanggalin mo yung diploma, wala na siya identity. Bakit? Ang identity nakatali sa diploma. Ang identity nakatali sa bank account. Ang identity nakatali sa mga accomplishments sa buhay.
ang buhay mo hindi museum. Nababalik-balikan mo, ito mga na-achieve ko, nakasabi to, nakita mo. Hindi, buhay mo hindi museum, kapatid. Baka mamaya, kakamuseum mo ng buhay mo, wala ka na marating lalo, kasi nasta ka na sa mga accomplishment mo, ang calling ng Diyos progressive eh. Ang favor ng Diyos progressive, the best is yet to come. Alam ko marami ka accomplishment sa 2019, pero hindi pa tapos ang Diyos sa'yo sa 2020. So kung lagi ka lang nag-a-admire ng mga nangyari sa 2019, grabe mga nangyari sa akin sa 2019, baka wala ka na magawa sa 2020. Hindi ka makamove on. On the other extreme naman, kung mga worst naman na nangyari sa iyo, you've been through worse, you've been through failure, at ang identity mo nakabase sa mga failures mo, baka lalo ka namang hindi makamove on sa 2020 kasi, ganito na talaga ako, wala na talaga akong mararating eh. Iba, alam nyo, sa totoo lang, ibang-iba ang sinasabi ng Bible sa sinasabi natin sa sarili natin. Ibang-iba ang sinasabi ng pangako ng Diyos sa mga bagay na sinasabi natin sa ating sarili. Actually, naalala ko lang, kung kilala nyo si Rachel, na asawa ni Jacob, Rachel and Leah, yung story, very wonderful story. Basahin niyo sa Bible yan. Pero kung alam niyo yung story ni Jacob tsaka ni Rachel, si Jacob, mahal naman niya talaga si Rachel eh. At nung nagkaanak si Jacob kay Rachel, ang sabi ng Bible, Genesis 35, nung nanganganak si Rachel, hirap na hirap siya sa panganganak. At sabi ng Bible, nag-labor siya. Ang binabasa ko ngayon, naalala ko nung pinag-labor ako ng nanay ko, kasi pinag-labor ako 4 days. 4 days nag-labor yung nanay ko sa akin. 4 days. Kaya ganito itsura eh. Pero pinaghirapan ako eh. 4 days eh. Habang nagpi-people power, kasi people power baby ako eh. Habang nagpi-people power dito sa Metro Manila, dito dapat ako ipapanganak. Pero umuwi ng probinsya yung nanay ko, si Nanay Sita, kasi nga magulo rito noon. So 4 days from February 20 hanggang February 23, tinatry ako ilabas. Hindi ako makalabas-labas eh. Nawila ako sa loob eh. Maganda rito ah. Matubig. Nawili eh. Pero 4 days, naaalala ko tong story na to, pag binabasa ko yung story ni Rachel, hirap na hirap siyang ipanganak yung kanyang anak, na ikinamatay actually ni Rachel yung panganganak niya, kay Benjamin, yung bunso. Pero sa sobrang hirap na pinagdaalan niya, nung umiiri siya, hanggang sa huling hininga niya, ang nasa meet niyang pangalan ng anak niya, Benoni. Nang ibig sabihin, son of sorrow, anak sa hirap. Yung sobrang hirap na pinagdaanan niya, Benoni! Ang naipangalan niya sa anak niya, Benoni. Ibig sabihin, anak sa hirap. Pero nung dumating si Jacob, at kinarga niya si Benoni at that time, sabi niya, no, hindi Benoni pangalan nito. Ang pangalan nito, Benjamin. Son of the right hand. Bakit? Oo, may naming right ang nanay. Nasabihin niya, ang pangalan mo, Benoni, son of sorrow. Pero dahil patay na si Rachel, ang may naming right na ngayon, si Jacob. Ano mga kapatid, let me tell you this. Huwag niyong hayaan na kung sino-sino lang ang magpapangalan sa inyo. Hayaan niyo ang nag-create sa inyo ang magpangalan sa inyo. Ang nagpapangalan ng product, yung manufacturer. Ano si Jenny, asawa ko, mahilig yung magpangalan ng kung ano-ano. Alam mo, pag may nabili kang bagay, stuffed toy, dati may stuffed toy kami sa bahay, pinangalan niya Star. Ako nun, stuffed toy lang. Pero siya, pangalan niya Star. Nung nagkaroon kami ng kotse, pangalan, ang pinangalan niya, 5. Kasi every 5 kami nagbabayad ng... So, para hindi namin makalimutan. Yun talaga ibig sabihin. Okay, so yung kotse, pangalan 5. Yung stuffed toy, pangalan niya Star. Di ba nga pag may mga bagong girlfriend ka, anong tawagan natin? Ikaw pa rin ang bibi ko, ang bibi ko. Ano yan, may mga... mga pangalan. Naming is important. Amen? Ang pangalan is important. Your identity is really important. Look at this. I'm trying to build up something. You want to receive God's promises? Yes. But do you know who you are? Important. Ang identity is very important. So kasi si Jenny, nagpapangalan siya ng sasakyan, nagpapangalan siya ng staff, at kung ano-ano pinapangalanan niya. Pero alam niyo, na-realize ko lang na yung kotse na yun, nung lumabas, hindi naman 5 pangalan nun eh. Ang pangalan nun, Honda Jazz. Yun ang pangalan ng manufacturer. Pero since binili na namin, meron na kaming karapatang pangalanan siya ng iba. So we have the naming right. So ang stuffed toy, maaaring stuffed toy ang tawag sa kanya ng mall o ng store, pero once na binili mo siya, you have the naming right. Kahit nga aso eh, kapag nasa iyo na, you have the naming right. Bakit? You bought it. And every time you were deceived by the devil, na ang pangako ng Diyos ay hindi para sa iyo,
always remind yourself, you are the Son of God. You are the Son of God. Anak ka ng ating Panginoong Diyos at lahat ng pinangako ng Diyos, ibinigay niya sa iyo. Therefore, dahil anak ka ng Diyos, pwede mo i-claim ang lahat ng pangako ng Diyos sa iyo. So, anumang ipinangalan sa iyo ng mundo, anuman ang pinangalan sa iyo ng kaibigan mo, anumang ipinangalan sa iyo ng mga nambuli sa iyo noon, nung nakilala mo si Kristo at binili ka niya sa mataas na halaga ng kanyang buhay, meron na ang Diyos na naming right para palitan ang anumang pangalan na Benoni, anumang pangalan na ipinangalan ng iba sa iyo, at gusto kanyang pangalanang redeemed, restored, favored, anointed, validated. You have to remind yourself, mga kapatid, of who you are in Christ. Si Rachel, pinangalanan niya yung kanyang anak while she was suffering, while she was hurting, in the season of his pain, her pain rather. Habang siya'y naghihirap, Benoni. And minsan yung mga nagpapangalan sa iyo, binibase nila sa sarili nilang issues. Tinukso kong Mongoloid, tinukso kong alien, tinukso kong pamilya ng mga sore eyes. And for many years, nandito yun sa isip ko eh. Tinukso kong pamilya ng sore eyes kasi may sore eyes ako noon. They named me in the season that I am in. Kung wala naman akong sore eyes, hindi ako papangalan ng pamilya ng sore eyes eh. Ngayon nila ako pangalan ng Mongoloid. Wala maniniwala eh. That season, may maniniwala sa kanila. But this season, no. Many years ago, pinangalanan akong alien. Pero, I don't know about you, pero never ko na uling narinig yun eh. Kasi parang noong season na yun, parang pwede pa siya. Pero ngayon, parang hindi na pwede eh. Parang masyado, alam ko foreign to, unique, pero alien, makamalayo na eh. What I'm trying to say is this, mga kapatid. Pwedeng ipinangalanan ka in the season of your childhood, in a season of your failure. Nung bumagsak ka sa board exam, sinabihan kang bobo. But it doesn't mean bobo ka. They just name you in the season that you are in. Pero hindi ka naman nananatiling nakabagsak, di ba? So since you are now in Christ, God has a naming right. Ang sabi ng Panginoon, yung pinagdadalang tao mo, papangalanan siyang Jesus. Bakit? Siya ang magliligtas ng mundo. Tanong, nung buntis pa lang ba si Mary, namatay na si Kristo sa krus ng, I say this respectfully, namatay na ba si Kristo sa krus ng Kalbaryo nung bata pa lang si Jesus? Hindi. Kung huhusgahan lang yung season, hindi mo siya papangalanan ng Savior of the world. Anong magagawa niya? Baby yan eh. Ibig sabihin, pinangalanan ng Diyos si Jesus, not based on His history, but based on His destiny. And God has named you. Alam ko si Satan will name you based on your issues, based on your opinion, based on others' opinions, and based on your experiences. But thank God, our Lord God is not naming you based on your issues, based on others' opinion, based on your experiences. God's way of naming you is not based on your history, but based on your destiny in who you are in Christ. So every word na natatanggap mo, that you are forgiven, you are loved, may pangako ang Panginoon, may mga binitawang pangako ang Diyos sa atin, you claim it, declare it in your heart. Pero si Mary, you will conceive a son. Anong ginawa ni Mary? Nagduda siya eh. How can this be? I'm a virgin. And by the way, engaged na ako eh. Ngayon pa ba? Si Elizabeth siguro, tandaan na kami. Konti, baka 7 years old pa lang anak namin, mamatay na kami. Hindi man lang namin pag-aaral. Ba't ngayon pa? Nakaplano na kami sa retirement ah. Si Mary naman, nakaplano na kami magpakasala. Patama na mong i-believe mga kapatid. Yung plano mo minsan, iniistorbo ng Diyos. Kasi minsan, o madalas, actually this is an absolute truth, madalas yung plano ng Diyos, mas maganda sa plano natin. Anyo, na Wednesday morning, itong Wednesday lang, Wednesday na umaga, nagising ako sa isang malakas na katok sa pintuan namin, na alam ko na kagad, sa katok pa lang, may masamang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, ang sabi ng kapitbahay namin, yung coaching pula ba, inyo yun, di ba? Oo, sa amin yun. Talaga bang basag yung salamin doon sa likod? Sabi ko, alam ko na, something is wrong. Basag daw yung salamin sa likod ng coaching pula. Alam ko doon sa pumaparado doon sa area namin, ako lang yung coaching pula.
Ang sabi niya, sa inyo ba talaga yung coaching basag yung likod na salamin? Sabi ko, something is wrong. Actually, that is Wednesday. Alam niyo dito sa church kung anong tawag namin sa Wednesday? Wasak Wednesdays. Bakit wasak Wednesdays? Kasi Wednesday ang pinaka-busy araw namin kapag Wednesday. Diyan na pinafinalize ang lahat. So I have my plans for the day. I have meetings and plans and all of that. Pero that morning, disrupted all our plans. Kasi sabi, basago yung kotse niyo sa likod. And nung tinignan ko, ito itsura, I think meron akong picture ako na nahabol nila. Yung likod muna, bro. Yung likod. Nagulat ako, basag. Yung likod. Pinarada ko yan ng 3 o'clock in the morning, galing ako sa volunteers party natin, nung Tuesday. Pinarada ko siya ng 3 o'clock in the morning, dyan sa paradahan namin, buo pa yan eh. 3:30, nagkita pa kami ng kapatid ko, kasi may naiwan siyang gamit sa likod niyan, dyan mismo sa likod, na nandun yung mga passports niya and everything. Buti na lang, nakuha niya. Amen? Kinuha niya ng 3:30, so between 3:30 hanggang umaga, doon lang siya nangyari. So sa unang tingin, sabi ko siguro, nanakawan siguro kami, binatot talaga. Pero nagulat ako kasi nung tinignan uli namin, meron pa palang, pakipakita nga yun, sa harap din pala basag. So ibig sabihin, binato siya mula sa likod, tumagos hanggang doon sa harap. Alam nyo, may revelation din ng Panginoon dyan. Minsan kung ano yung nasa likod mo, yung past mo, nakaka-apekto sa future mo, sa harap. Diba? Minsan yung mga ibinato sa'yo in the past, apektado pa rin ang future mo. Kaya hindi mo maayos-ayos ang future mo kasi yung likod mo hindi mo maayos-ayos. Anyway, amen? So nakita ko to, of course, devastated ka kasi pwedeng iniisip mo, pwedeng napagtripan lang, or even worse, iniisip mo, meron ba may galit sa amin? Bago lang naman kami dito sa community na to eh. Pero ang mas nakaka-devastate, yung insurance ko hanggang December 5 lang pala. December 17 nangyari to. Nakaka-devastate eh. Pero alam nyo, I learned a lot from this, from what happened. And so, nung araw na yun, nagpa-blatter ka pa, nagpa-police report ka pa, nagpunta ka pa sa police and all, na-report mo kasi posible nga namang may galit sa'yo and all. And one thing I realized is that sometimes you have plans on your own, but sometimes in life, God will disrupt your plans. And nung araw na yun, wala na ako nagawa buong araw halos hanggang maghapon is just to fix everything and the blatter, police report and all of that. And pardon me na hindi makapasok at that day. Pero, alam nyo, in life, katulad ni Mary, pwede yung sabihin na, hindi mo man lang ako tinanong, Lord, kung okay ba sa akin na magkaroon ako ng anak. Hindi ka man lang nagpahanap ng sino magbo-volunteer, sino maging highly favored. Sino sa inyo gusto magdala kay Jesus Christ? O kaya nung dumating yung angel, hindi man lang sinabi ni Angel Gabriel, oh, Mary, nakakastorbo ba ako? Baka nakakastorbo ako. Alis lang muna ako, ha? Lord, may catering na kami, oh. Yung invitations na pamigay na namin, oh. Magbabayad na lang kami doon sa mga gowns, okay na lahat, oh. But you know what? God's ways are always better than our ways. His ways are higher. His thoughts are deeper. His plans are better. You have to trust God sa kanyang mga plan. Kung may plano ang Panginoon sa atin, kung ano man ang plano natin, sometimes you have to let go of all your plans and let God do His work. Ang plano ni Mary, magpakasal. Pero ang plano ng Diyos, gamitin siya para tanganin ang Savior of the world. Mary's goal was to get married, not to have a baby. And maybe you have plans for 2020. And it's not wrong to plan. Hindi mali magplano, kapatid. Hindi mali na sa 2020, ito mga gagawin natin. Sa 2020, mag-aasawa na ako. Sa 2020, hahanapin ko na yun. At kapag nakita ko, kasal na kagad kami, 2 days pa lang. But you always have to align your plans. Or should I say this? Always align your plans to God's plan. Hindi plans natin eh. Hindi yung inconvenience natin. I was talking to the young adults last night, like kung sinasabi sa kanila, alam nyo kung mag-aasawa kayo, mga single, minsan kasi ang thinking natin, no, meron tayong mga kanya-kanyang plano, criteria. Pag magpapakasal ako, gusto ko gwapo, matalino, mabait, God-fearing, hindi nakakatakot pero takot sa Diyos. God-fearing, secure, mga ganyan tayong criteria, no? Pero ang pinakauna lagi, gwapo, may trabaho, matalino, mabait. Madalas nasa huli yung God-fearing eh.
Alam niyo yung parang sa job interview, di ba? Pag pumapasok ka ng trabaho, hindi ka makakapunta sa third job interview hanggat hindi ka pumapasa sa first job interview. Ipasa mo muna yung first job interview bago pumunta sa third job interview. Pero minsan, sa relationship, amen, mali tayo ng prioritization. So, ay gwapo, attracted ako. Ay may trabaho, grabe, secure ang buhay ko. Kaso hindi Christian eh. Nakarating na sa third level. Yun yung plano mo eh. Yun yung will mo eh. Yun yung desire mo. I wish I could tell you, okay lang yan, but the Bible is very clear to us that we should arrange the priority. That do not unequally yoke with unbelievers. That God wants us to marry somebody na parehong faith sa'yo. Then next, gwapo ba? Then next, secure ba? Kasi kung sa first job interview pa lang, bagsak na, huwag mo nang papuntahin sa second job interview. Huwag mo nang papuntahin sa third level. Buti pa nga yung prutas, yung mga nanay makaka-relate dito siguro, usapang prutas tsaka isda, makaka-relate to eh. I mean, alam nyo, hindi ako sanay sa palengke, pero alam ko may technique para malaman mo kung matamis yung mangga. May technique para malaman mo sa tingin pa lang kung sariwa yung isda. Hindi porke makintab kasi sariwa. Hindi porke makinis, matamis. Mangga pinag-uusapan natin ha. Tsaka bangus. Amen? Looks can be deceiving. Amen? Anyo, buti pa sa prutas, mapili tayo. Buti pa sa isda, mapili tayo. Pero minsan sa relationship, sa plano sa buhay, kung ano na lang. Kung ano na lang madatnan sa 2020, okay na yan. Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin, i-align mo ang plano mo sa Diyos. I-align mo ang mga plano mo kasi sabi ng Bible din, di ba? May mga path na mukhang okay sa unahan, pero ang ending, death. Mukhang okay sa simula, pero ang ending, death. At minsan kapag desperado ka ng mag-asawa, pag desperado ka ng magkaanak, pag desperado ka ng makapag-abroad, pag desperado ka ng makapagtapos, kapag desperado ka sa anumang bagay, kahit underqualified, pwede na. God's plan is always better. Alam ko may plano ka, Mary, magpakasal. Alam ko naibigay nyo na mga invitations. Alam ko na imbitahan nyo na mga ninong at ninang. Alam ko na kapag-practice na kayo sa kasal. But God's plans are better than your plans. Alam ko ready ka na magpakasal. Alam ko marami ka nang nagawa. But God's plans are better than your plans. And sometimes God will interfere with your dreams. Sometimes God will interrupt or disrupt your goals. Sometimes God's way, there is a way for God to mess up your plans. He will. But will you submit to Him? Si Mary nag-doubt. Si Mary nag-struggle. How can this be? Alam mo, minsan may mga plano ang Diyos na parang tayo, hindi rin tayo convinced. Hindi ko nga plano maging pastor, sa totoo lang mga kapatid. Wala naman sigurong pagkapanganak pa lang, gusto ko maging pastor kagad. It's not my plan. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, sa gitna ng karir ko, sa gitna, sa peak ng karir ko, tinawag ako ng ating Panginoon, magpastor ka. God is changing your plan. Alam ko na kagad, pag nagpastor ako, halos imposible magkaroon ako ng magandang buhay. Pag nagpastor ako, alam ko, sigurado, walang kasigurado ang pagtanda mo eh. Alam mo, pag nagpastor ka, ganito. Pero alam mo, nagsubmit lang ako sa Panginoon. Dahil alam ko ang plano ng Diyos ay mas matindi. Alam ko walang guarantee kung kakain kami araw-araw. Alam kong hindi kami sigurado sa future namin. Hindi ako nag-aral para maghirap. But God's plans and God's ways are better. Ba't ka makikipaglaban sa plano ng Diyos? Mag-submit ka na lang. Stop struggling. And start surrendering. Kasi mararanasan mo lang ang pangako ng Diyos kapag sumuko ka sa Kanya. Sabi ni Mary, Lord, I'm just your servant. Be it unto me according to your word. Be it unto me according to your promises. Lord, servant mo lang ako eh. I will stop struggling and start surrendering. Be it unto me. Mangyari sa akin ang kalooban mo. Mangyari sa buhay ko ang naisin mo sa akin. Hello, it's me again, Pastor Stephen. In case you're wondering, paano nga ba ako, Pastor, makakasupport with this ministry? Well, first of all, I would like to ask you to pray for us. Your prayer for this ministry can go a long way.
But if you want to support this ministry financially, you can send your donations through our website, www.giacmnb.com, and click on that Give button. Well, thank you so much for watching this video again, and we hope that this video has been a blessing to you. And since nandito na rin lang po kayo, why don't you hit that share button and let your friends experience what you have experienced. Marami pa pong video sa channel na ito that you may want to check out. We hope to see you again in our next videos. God bless you. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.